So ito na mga katiits ang ating gisubaybayan hanggang ngayon sa kanilang site. February 4 na ngayon at 2025. So lagi tayo naghintay sa kanilang update mga katiits kasi wala silang kaalaman sa pag-reading sa marker sa ilalim. Hindi kayo sila marunong at wala silang gamit. So tayo lang ang nagsubaybay nito mga katiits at dapat ninyong basihan mga katiits kung nakatama kayo sa inyong digging site. Ito ang mga makita ninyo sa video, ang inyong makita kung nakatama kayo sa digging site mga katiits, kasi mayroong color coding, mayroong coding ang hapon sa ilalim ng lupa. So kailangan sa lahat ng mga katiits panoorin ninyo ang kanilang site na itong video para may makuha kayong kalaman nito mga katiits, kasi walang makasintro kadalasan sa hukay. So bago muna mag-intro muna tayo mga katiits. So ito na ang ilalim mga katiits sa hukay nila. Itong nakita ninyo sa video mga katiits, simento na yan at kulay itim. Sabi daw nila, boss, mayroon ng espalto, nakadaan na kami 2 year na espalto at ganun pa rin. Simento siya boss at maraming itim mga hinalo sa simento. So sabi ko, down lang, continue mga katiits, kasi yan na ang sakripisyo ninyo mga katiits. Fighting spirit lang yun mga katiits, kasi kapag makatama kayo, yan ang madaanan natin. Sa Mindanao, lahi naman ang coding. Sa Luzon, lahi naman ang color coding sa madatnan nimo sa ilalim habang maghukay kayo. At sa Visayas, kulay gray. Kadalasan dito sa Visayas, kulay gray mga katiits ang madatnan kung makasintro kayo sa hukay ninyo. Kasi sila, wala silang gamit. Kung mapansin ninyo, ang ilaw nila nandoon lang sa ilalim, kasi flashlight lang sa itaas, kasi wala silang saktong pinansyal. So naggrouping lang sila sa kanilang grupo nga kahit walang pinansing, kanya-kanya lang sila pinans sa ilang pagkain. So yan, sakripisyo sila, at hanggang ngayon February 4, 2025 lagi tayo guide sa kanila kung ano ba ang madatna nila, ano ba ang nakita nila. Mag-send sila sa atin, ipakita nila. So itong site, makasabi ako na kapag tuloy lang sila at hindi sila magwala ng pag-asa, kasi yan na sintro yun ang ilang butas mga katiits. So kung mag-asa lang tayo sa gamit, no, third D scanner na mga bagong latest ngayon, wag kayo wag kayong maniwala yan, kasi kahit giveaways na sa loob ng bato, loob ng kahoy, hindi yan makatukoy. At alam na ninyo, kadalasan karon 1000% pa magsigig hingi scanner, 3D scanner, 3D scanner. Lahat ng electronic gadget, kapag hindi kayo marunong mag-upgrade, wag na lang kayo mag-treasure. Magtrabaho na lang kayo at stop na kayo pag-treasure mga katiits. Kasi kawawa ang buhay mo, masisira ang buhay mo mga katiits. Sila mga katiits, remapping sa itaas ng bato, legit markers at Japanese camp, legit history at tamang digging site, tamang digging spot, at lagi tayong nagsubaybay hanggang ngayon mga katiits sa kanilang site. February 4, 2025. Ang nakita ninyo nitong video mga katiits, halos na yan simento at espalto. So kung alamin ninyo sa atin kung ilang lalim na, mag-comment lang kayo sa video nito para alam kayo kung ilang lalim na itong hukay nila mga katiits. So ang aking ika-advise lang sa lahat ng mga katiits sa Luzon, Visayas and Mindanao, huwag kayo puro scan, huwag kayo puro
3D scan, huwag kayo puro Tesla, huwag kayo puro locator. Kasi maniwala kayo o hindi sa akin, lahat ng electronic gadget, kapag hindi kayo marunong mag-upgrade, huwag na lang kayo mag-treasure. Kasi maubos ang gamit ninyo, maubos ang pira ninyo. Mabuti na lang kung magtrabaho na lang kayo mintras maaga pa, stop na kayo sa pag-treasure. Huwag ninyo gayahin ang mayroong kalaman, mayroong alam, at hindi inasahan ang treasure. Hobby lang, explore lang. Huwag mag-focus sa treasure. Kasi kadalasan, ang iba nagbinta ng lupa, nagbinta ng sasakyan, stop na pagtrabaho sa abroad. Kasi nagbili ng mga gamit, mga mamahalin, at nag-treasure dito sa Pilipinas. At hanggang naabot ng 5 years, wala silang nakita o wala silang nakuha. Bininta ang mga scanner. Binili nila sa lagawas sa ibang nasyon na mahalin at ibinta na lang nila dito 250,000, 125,000, at marami nag-PM sa akin na maraming mga scanner US pa. Patulong sila sa akin kung mayroon ba magbili. So sinabihan ko na lang, wala namang mag-asa na, walang kusunada na dito sa aming lugar, kasi alam nila kung ano ang mga legit gamit na mga electronic. Kasi walang kwenta yan. Kahit makigpost ako, sino man ang mayroong scanner nga nakadetect o giveaways, bakit doon kayo ipunta, ituro sa pinakalalim? At madali lang magsabi, yan water trap, yan bomb, yan poison. Sos, tingnan ninyo si Kibuloy, gi-scan sa mga pulis. Anong nangyari? Hukay in town ang mga pulis. Kay kahit maliit na hole, meteor na hole sa ilalim, itukoy na sa scanner na tanil. Kahit testingan pa ninyo mga katiits. Pagbaon kayo ng highly minerales sa bato, sa ilalim ng lupa, maghukay kayo ng 1 meter to 2 meters, ibaon ninyo ang highly minerales na bato, lagyan ninyo ng bato galing sapa, mga kalawang na bato, mga kalawang na bato na mayroong taya-taya sa daanan ng tubig, ibaon ninyo at i-scan ninyo sa inyong scanner. Di ba ang inyong scanner magsulti, yan ang deposit. Hindi yan ako masipyat mga katiits. Ang scanner mga katiits, gamit lang yan sa pag-scan sa mining. Kung high grade ba ang i-open mong mining. Pero sa treasure, hindi yan pwede mga katiits. Ang mga scanner mga katiits, ang mga satellite mga katiits, totoo yan. Pero hindi basta-basta yan malaman natin. Kasi ibang nasyon, lalong-lalo na ang mga kalahi sa mga Hapon, sila ra ang nakaalam ang pinakatested na legit gamit at sila ang nagawa. Yan ang katotohanan mga katiits. Kung yan lang asahan ninyo, mayroon pa magsabi maganda ang gamit ko. Sus, bunal pa ng magandang gamit mo. Ibunal na si mong ulo aron makahinukto ka. Bisan pa unsaon na ninyo gamit ina. Wa ginay kwenta kung kayo hindi malinis ang puso. Wala kayong taas og pasensya, taas kayo og panghunahuna, bintahuso kayo, makig-away kayo, makig-sandunot kayo og away, lalis-lalis, kapwa katiits, palabuanay sa hambog, palabuanay sa butbot. Adiha ra gyud mo taman, mamahuway na lang at manarbaho na lang construction kung probinsya, lalong-lalo na sa inyong area, pananom kamog saging, pananom kamog gulot mon, mag-garden kayo, huwag kayo enter sa treasure, kasi hindi basta-basta yan. Pag ako mag-locate sa area ninyo, malaman ko saan ang lalim at saan ang mababaw. Kapag wala ko'y maditik na mamabaw, magsabi ako wala ibang maditik ma'am, wala ibang maditik sir, ito ra gyud. So sa tingin ko sir, nasa 65 to 80 feet sir, kaya mo ba yan?
sa pagfinance, may tauhan ka ba? Kasi walang ibang nakabaon dito sa area mo, ito lang. Magbigay ako og instruksyon. Kaya ba? Paingon, hindi ko yan kaya. Pero kaya ko yan kung kayanin. Pero ang hindi natin alam, baka makaadaan tayo ng trap, water trap, o ano ba ang aksidente nga madatnan sa ilalim. So pinakadelikado na. So timbang-timbangon. Hindi sa iba, detect lang kay detect kasi pira na nila dahil silang detector legit daw. Legit. Ang legit ang inyong hinimo kung kabalo kayo maghimo. Maunay legit kay gikan sa inyong kamot o gikan sa inyong utok o kamo nag-study o kamo nakahibalo. Yan ang totoo mga katiit. Kaya marami pang treasure dito sa Pilipinas dahil sa ating pagpaniwala sa gadget. So, dinira ko taman. So, panoorin lang ninyo ang itong video, i-comment ninyo sa ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter. Huwag kayo sige, mag-subscribe niya ng mga maayo mo remapping, mag-layout 5x5 kwadrado, 6x6 kwadrado, sos ang hapon mo layout, 14x14 kwadrado, V-type pa, napay 20x20 kwadrado, naka-slanting formation pa ang start sa hukay. Pero maghukay ka ng 4x4 kwadrado, 5x5 kwadrado, nung ingon ka direct to the object, ito himan-himan wala, kay perting laluma wala nakasentro, kay remapping, ang remapping tumo-tumo, dili yan exact location mga katiits. So maraming salamat sa Luzon, Visayas and Mindanao. Happy hunting at magandang araw sa Luzon, Visayas and Mindanao. Mabuhay Pilipinas.